Okay, so ito na yung pinakahuling topic natin sa ating crude operation sa ating database. So, as you can see, natapos na natin yung create, read, retrieve, update, and now is nandun tayo sa delete. So, ito naman yung operations natin, malamang, to delete a data sa ating database. So, since kumbaga meron tayong to-do table, yun yung babawasan natin ng data. So, for now is balik tayo sa ating application, mag-login tayo dito. And then, siguro, ang pinakang plano natin, isusundan lang natin yung pinakang pattern na ginawa natin. Which is kapag nag-view tayo dito, is once na-click natin itong delete, instead na page, siguro, introduce ko na rin dito yung modal. Or maglalagay tayo dito, or magpa-prompt tayo ng dialog kung saan i-ask lang ng, are you sure you want to delete this data, something ganon. And then once na-click nila, is magre-redirect tayo dun sa ating homepage na naka-delete na yung pinaka-data na yun. So to do that is gagawa lang tayo ng modal. So since alam ko naman gumamit tayo ng DCUI, so search na natin dito yung ating modal. So enter lang natin yan. And then meron na tayo ditong modal sample. So right here, meron tayong JSX. So kung titignan yung preview, kung sa kinlik natin yan. So dito is pinoforce niya talagang i-click yung ating box para mag-close. So ito siguro gagamitin natin para hindi sila or pwede lang nilang i-back and then mag-close yung ating modal. Since gagamit lang din tayo dito ng I think context para mas mapadali yung ating pag-close ng model or open lang yung model and then close. Something and so copy natin ito. Gagawa lang tayo ng ating context and then sa ating components, tag natin dito yung ating model. So right here, new file, model, net, tsx. Ay, existing na pala siya dito. So, since kasi si Breeze is meron siyang model na ginagamit, pwede natin i-recycle yun or nagkuha na tayo ng sarili natin. So, dito is model 2. So, hit enter. And then, there. Is not here. Then, may model talaga. Kailangan convert ito. And then, dito sa model na to, meron lang siyang class para maging open siya. So, sitin natin dito sa ating DCUI, nakita nyo yung open or model toggle or model open na class para magbukas siya. So, kapag nilagdag natin ito, so try lang muna natin kung mapagana siya, copy natin ito, and then import natin doon sa ating home.page source, and then home, sa ating pinakang home, right here, and then sa pinakababa siya ilagay, and then import lang natin. So, dito, so pumunta ka sa home, yan. And then, lalagay natin yung class kung saan alam natin mapa-open natin siya. So, copy natin yung class na yan, model open. And then, ilagay natin doon sa ating model. Save natin. Yun. As you can see, na-force natin siyang i-open. So, yun yung gagamitin nating trigger ngayon, or yun yung gagamitin nating class para ma-open and close natin yung ating model. And then, kumbaga, yung pinakang nade-detect ng ating browser is by default is in dark mode. So, iyan na lang natin. Or, kumbaga, pwede natin i-bypass yun since meron namang table class dito si ating user para ma-avoid natin yung dark mode. Or later na lang. Siguro, gawin mo natin siyang para mawala yung class, yan siyang transparent or PGY. Yan, better, or dati siyang mas slick. 200. Okay. And then, pinakang text natin, walang siya. Text slash what? Text slash black. There. Post natin. Siguro try lang natin silang i-edit ng mas para mas maganda. Gawa tayo ng header natin. Here. Are you sure?
Are you sure? Get na part. And then lagay tayo ng button dito ng yes or no or delete or cancel something like that. So lagay tayo dito another div na may class na divider, and then lagay tayo ng another div or div na may button natin, and then class dito and dash error para sa red, and then dito yung dash custom, natin dito yung delete, and then copy lang natin, and then lagay natin dito yung cancel, and then instead error natin siyang word. Okay, so yun yung dalawa natin, and then gawa tayo ng if. Gusto ko natin silang dalawa sa loob. Natin siyang flex and justify n para sa gitna silang dalawa, or justify center. There, pasok natin silang dalawa. Save. Then, lagay tayo ng dot. And then, siguro natin siyang wave na lang. Or full. Sorry. Ito siyang nasa press. So, pwede natin gawin ito. Okay, let's go back to mission of close. Tagalin natin ito. Yan. So, meron na tayo here. And then, pag in-answer ko is that magko-close. So, to do that is kailangan lang natin itong itagal or kailangan mawala na ito. So, gagamit tayo dito ng context natin para maging accessible din siya sa ating another page. So, paano ba gumawa ng context? Hello, sinong pumasok? Meron tayong bagong bisita? Wala pa. Okay. So, right here sa ating JX, gawa tayo ng folder natin ng ating context. And then, gawa tayo ng file natin for our context. So, data store context.jsx. So, sa context, and then gagamit lang ako ng mga basic na ginagamit kong context. So, mag-recycle lang din tayo ng code. Meron ba ako dito sa check natin. Context. Right here is meron tayong sample. So, copy lang. So, okay. Ito. Meron tayong selected menu. Pwede natin itong para sa ating model, which is yung ating model to do. Here, so dito is gawa na tayo ng gagamit natin state. So, model to do is open. Kadalasan ito ginagamit ko para mas descriptive yung ating variable or yung ating state. And then, like this one, is dito yung ating setter. And then, gagamit natin yung ating use data store. Okay, save natin ito. And then, yung ating model to do is open. Ito yung pang set natin. Ito ngayon, i-base natin ito. Itong class na to, base ako ng value na ito. So, right here is pabaguhin lang tayo para makapag-on and off tayo by conditional ng ating class. Oops. There. And then, kumbaga true and false lang naman ang gagawin nating value sa ating context. So, kapag true siya, ilalagay natin itong model na class natin. Pag false is wala tayong ilalagay. Something like that. So, then, since okay na to, ilagay natin sa ating context. Register natin. Right here. And then, gawin natin siyang false by default. Next is, ilagay din natin siya dito sa ating value na sinasama din sa ating provider. Then, sa ating pinakang main,
Just right here, isama natin yung data store provider. Then, close lang din natin siya. Save. Test natin kung magana siya. View. Pero syempre, hindi pa siya gagana kasi wala pa tayong lagay na condition dun sa atin. Pages. So, view. Dito lalagay natin yung kapag kinlik na siya is may on-click tayo na mag-change ng value ng ating context sa ating model is up. Here, copy lang din ulit natin ito gamit ng on-click. And then, kunin natin yung value ng ating na-target na babaguhin, which is yung set model to is open. Balik tayo dun. And then, tawagin lang din natin siya sa ating view, sa ating home view. Here, ito, ang gagawin naman nito is itutrue lang natin yung value niya. Okay. Testing natin. Okay, wala nangyari. So, natin ang error. Refresh ko na natin. Okay. Home view. Home view. Okay, so since nangyari is itong model to do is kailangan natin siyang ilipat. Kailangan natin siya sa home view. Here. Siyang import. Okay. Yo. So itong cancel naman is kailangan natin siyang baguhin lang din yung value ng ating context. Once nakinlik natin yung cancel. So balik tayo sa ating model. And then sama natin siya dito. Ito na pala siya. And then pag click na nga yan itong cancel is babaguhin natin yung value to false. On click. Then function set. Siya naman igagawin yung false. Save lang natin yan. Okay. And then, dito na natin gagawin sa model natin kapag are you sure, kapag click nyo na yung delete, doon natin i-delete yung mismong data. Which is dito tayo gagawa ng ating Axios request from our client papunta doon sa ating backend. Tapos sa backend natin, doon natin gagawin yung operation ng delete doon sa ating database. So, wala tayo na mabilisan dito yung function natin. Cons delete to do. And then, since siya ay promise, gawin natin siyang async. And then arrow function, and then by touch, then once data is equals to await Axios, and then delete naman natin. Ito is siguro basic lang natin, gawin natin siyang API slash root to save lang natin yan, and then nagala tayo dito ng console error. So that diba? Error. Save natin. Dito maglagay lang tayo ng short message na if yung data is nag-return na or may response tayo ng ating backend, magamit tayo ng toast ulit. That success data that message. Save natin yan. May kailangan pa ba tayo dito? Di pa scaling. Hit lang natin yung trigger kapag nakita natin yung button. Stop. On click. And save. And then kailangan natin yung ID nga pala. So since kailangan tayo dito ng to do right. Ano ba? Yan. Ang to do naman is lagay lang natin sa ating model once na nakaklik na siya or lagay natin siya dito. Magaganda siyang by props yung ating to do tayo. There. Dun sa ating model view. Home view. Once na nag-render na siya, pagdating dito yung ating ID. To ID. And then yung selected na ID, which is here.
So, save lang natin. Yan. Then sa ating model to do, yun, delete it. I think okay na tong sa ating client side. Punta na tayo dun sa ating API. Ready na natin ito. Save lang natin. And then, copy natin part ito. Which is ito yung gagawin nating route sa ating API.php. Right here. So, paste lang natin muna dyan. Copy natin itong isang routes. Ito naman is delete. Then, ito, kasi dyan yung ID niya. Then, ito naman is instead update natin siyang delete. So, save natin yan. Copy natin ito. Dahil sa ating controller. And then, gawa lang tayo ng function natin para sa ating delete. So, ito din gagawin nating function para talagang mag-delete na tayo sa ating data. So, function, is natin dyan. Kailangan lang natin ng ID, which is to do ID. And then, same logic lang din. Copy lang natin to. Find natin siya. And then, basically, talaga siya, delete. As easy as that. Kasi pasok natin siya sa loob ng ating if. Para kapag siya ay nag-return ng true, kung nag-delete niya yung ating data, pwede na tayo malagay ng message na katulad lang din na ito. So, napakadali lang ng ating. So, ito instead na update, at siyang delete. Something went wrong, okay na rin yan. So, save natin, testing natin kung gagana siya. So, since nabago natin yung routes natin, optimize lang ulit tayo. Right after that, so try natin i-delete ngayon itong data na delete. To do successfully deleted. So, dapat i-redirect natin. So, dati nga mawala yung ano. Okay, nawala siya. So, naging successful yung ating pag-delete. Pero since nga, kumbaga dun sa part na yun, parang medyo kulang siya kasi nga hindi siya nag-redirect. So, once na nakuha natin yung message, i-redirect natin siya pag ulit sa ating homepage. So, punta lang tayo dun sa ating model to do. Right after na ma-receive natin yung message, pwede natin siyang i-redirect. So, pag nagre-redirect tayo, pwede natin gamitin yung ating router na function from our inertia. So, router. And then, that visit. And, lagay lang natin yung routes dito, which is yung ating /home. So, save lang ulit natin yan. Testing natin kung madidelete naman natin ito. And then, magre-redirect dapat dun sa ating home. Just delete. Ayan, redirect siya and then natin. So, yun na yung ating delete method sa ating CRUD operation. So, napakadali lang naman. Nag-set lang tayo ng ating model. And then, kapag ka-delete niya na is nag-delete na yung ating model or yung ating data, kung is nilike niya. Kumbaga, naset na natin yung ating UI, yung ating client, and then sa ating backend is napaka-basic lang din naman ng ating command. Nakikita nyo dun sa ating backend is napakadali lang talaga. Kumbaga, ito lang talaga yung pinaka-operation dyan ng pang-delete. Once na makahanap nyo na yung ID or yung mismong to na data na ating hinahanap gamit yung ID, itong part na to is ito na yung operation natin pang-delete. And then nag-return lang tayo ng basic message. Okay, pero may mga iba pa tayong ayusin dito sa part na to, like dito sa ating API. Paano natin mapoprotect ngayon tong mga API na to? Kasi to, pwede itong itap kahit hindi naka-login yung ating users. To do that is basically gagamit lang tayo ng ating middleware, which is yung auth and yung web. So, you can do it this way. Middleware. Then, let us array yung, kasi dalawang middleware gagamitin natin, which is yung auth. And then, yung ating web. So, we can do it like that. So, paulit-ulit natin siyang ilalagay sa ating routes. Pero meron tayong mas madaling way, which is pwede natin silang i-include sa lahat. So, route, middleware, and then, lagyan natin dito yung ating auth, and then yung ating web. And basically, gagawin na natin ito. Papasok natin sa ating group function. Group. Like that. And then, function. Tama ba yung aking syntax? Let's see. Okay. Group function. Function ng kagad. So, wala tayo. Kala ko nasa ano tayo. Sorry. PHP nga pala.
So, once nakagawa na tayo ng group function natin, pwede natin ipasok lahat itong routes natin dun sa ating. So, lahat siya is a-apply ng ating middleware na online web. So, ma-avoid natin yung paulit-ulit na ganito. So, copy lang natin lahat to. Paste natin sa loob. Okay na siya. And then, testing natin kung gumagana pa rin yung mga yan. So, balik lang tayo dun sa ating update siguro. Gawin natin itong gamer. Okay. Gumagana pa rin naman siya. Pero kagandahan nun, hindi na siya pwedeng matap ng hindi nakalagin ng ating user. So, update lang ulit natin to. Okay. And then yung ating view, gumagana pa rin siya. And then delete natin itong read. Delete. Okay. And then, ano pa ba? Dun sa ating pinakang web.php, hindi rin protected tong mga to. Kasi pwede itong matap ng hindi nakalagin. So, how can I say that na ganun? So, try natin mag-log out ngayon. And then, punta tayo dito sa ating /home. At yun ang mangyayari. So, log out tayo. And then, punta tayo dun via this home. So, as you can see, nag-error siya. Kumbaga, nakapunta tayo dun sa routes. Pero since, kumbaga, merong isang specific dun sa ating authenticated layout, which is yung name, kaya tayo nagkakaroon ng error. So, kasi nagkakaroon siya ng error kasi nga hindi nakalagin yung user natin, hindi kilala ng ating routes yung ating users. Kaya tanong niya, anong pangalan na ito? So, to avoid this kind of error, so ito, is, kailangan kasi na ito ng login na part. So, para ma-avoid natin yung ganyan, ipasok lang natin to sa ating middleware na may account. So, kumbaga sinasabi natin na hindi sila pwedeng dumiretso dito nang hindi sila nag-login. So, try natin ulit. Save to, and then mag-optimize muna tayo. And then, try natin kung ano mangyayari kapag naandito siya. As you can see, dun sa ating home, kahit i-redirect ko siya dyan, nire-redirect niya papunta sa login. So, kumbaga sinasabi na kapag hindi tayo naka-login, tapos dumiretso tayo sa ganong routes, i-require ng ating application na mag-login ka muna. So, ganun lang. Napaka-basic lang naman. So, yun. Natapos na natin yung ating topic sa ating CRUD operation, sa ating database. From our create, read, retrieve, update, and delete. Baga naging successful tayo sa paggamit ng ating models and yung ating specific controller sa pagmamodify or paggamit ng CRUD operation sa ating data. Baga ang naging approach natin is binukod natin yung ating controller na nakaspecify lang sa isang model, which is yung ating to-do model. And then dun tayo nagbibigay ng instructions kung ano gagamitin. Like this one, kung maganda yung retrieve natin. Sinaselect natin yung sa ating specific na data gamit yung find. And then yung post to do, dito naman tayo nag-create ng ating data. And then yung ating update kung saan minamodify natin yung ating data. And then finally, yung ating pinakang delete. So hopefully, maraming natutunan yung mga iba sa atin dito sa paggamit ng CRUD operations. Kumbaga, napaka-basic lang naman ang ginamit natin. Kumbaga, to do lang na model. Pero kumbaga, sa ibang model, pwede naman kayo maglagay pa ng mas maraming columns, mas maraming data. Pero kumbaga, binibasican lang muna natin para mas maging magandang starting point ng karamihan sa atin. So, yun. Kita-kits na lang ulit tayo sa ating next video. Next video natin is related naman about dun sa Laravel River. So, be excited kasi yun yung ating next natin.